Magkaisa tayo! Pabagsakin natin ang gobyernong Marcos! Ayaw na natin sa kanila! Nananawagan ako sa mga kapatid natin Pilipino! Magkaisa tayo! Yung iba dyan may sariling expression eh. Kung gumagalaw? Gumagalaw yung panga. Kanya-kanyang expression yan. Alam niyo mga kasama, magpapaalala muna ko sa inyo lahat. Ako po isang social media influencer. Nakakasama na rin yung makapag-away ka, makapagsigawan ka sa daan, makapag-away ka sa Facebook dahil may gusto tayo ipaglaban. Kaya po ang ginawa ko bilang isang music artist, pinaan ko na lang lahat ng sa kanta. Lahat ng nakikita ko, lahat ng nararamdaman ko, inilalagay ko sa isang kanta. Mahirap makapag-away. Mas masakit. Kakanta daw yan, Sir Alan. Sa kanila yan. Pero mas masakit ang marinig nila ang katotohanan. Sabi ko nga po sa inyo, ano ba yung napapagod na? Hindi tayo mapapagod. Alam niyo kung bakit? Dahil hindi naman tumitigil ang mga magnanakaw sa ating gobyerno. Habang sila nagnanakaw, patuloy na gumagawa ng kabuktutan, kayo patuloy din nalalaban mo. Ayos pa sa ating mga Pilipino? Kaya naman ngayon, ang ihahandog ko sa inyong awitin, ito niyahandog ko sa ating minamahal na Congressman Kiko Barsaga, ang awit ng Paraguay. Mabuhay kayo mga Pilipino. Walang titigil hanggat walang nakukulong at hindi pinapanagutan ang kanilang mga kasalanan. Sa ating mga social media influencer dyan, sa lahat ng mga vlogger, maraming salamat sa inyong suporta. Kina Colonel, kina General, salute po sa inyo lahat. Maraming salamat. Sa nangyayari ngayon, lady ano po? Ako po narito, pwede niyo po akong tawagin sa pangalang Simon Ibarra. Pwede niyo po akong tawagin Simon Ibarra. O pwede niyo rin po akong tawagin Magdiwang. Mabuhay ang kalayaan! Ako po, hindi po ako masyadong marunong sa pagtatanong-pake. Magkikwento lang po ako. Binalikan ko po ang kasaysayan mula noong panahon ni Jose Rizal. Ang revolusyon ng Haring Bayan ng Katagalugan. Nagmula po nabiyak sa pamumuno ng Magdalo ni Aguinaldo. Si Aguinaldo po huling sumapi sa Katipunan. Wala po yun eh. Ang nagdiwang po ang grupo ni Andres Bonifacio na halos po buong Cavite nasasakupan po yun ng Magdiwang. Wala po yung Magdalo. Magdalo, naalala niyo po yung Magdalo mga kapatid. Itinianes, naalala niyo po ba? Putas po yun eh. Putas si Trillanes, isa yan sa ugat kung bakit nakakulong ang ating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Mga kapatid, inaral ko at binalikan ang kasaysayan ng revolusyon ng Pilipinas. Grabe po ang nangyaring kataksilan ni Aguinaldo. Pinapatay po si Bonifacio, si Andres Bonifacio, na supremo po ng kagalang-galangan, kataas-taasan kagalang-galangan, katipunan ng mga anak ng bayan. Pero sir, natubo yun. Hindi po nagkubola. Kaya nga po, nadadala ako ng emosyon eh. Kasi kung titignan po natin, mula po nung kasaysayan ng unang revolusyon hanggang ngayon, tumutukba po mga pagyayari
umuulit at bumabalik-balik po ang mga katraidoran, ang mga pagnanakaw, ang mga pagpatay. Nakakatakot po eh. Mga kapatid, ako po narito, sa binalikan ko yung kasaysayan, nakita ko po ang mga pagkakamali. Isa lang po ang ugat eh, kung bakit nangyayari sa atin to. Wala pong iba. Hindi po Pilipino sa kapwa Pilipino ang nagpapahirap sa kapwa nating Pilipino. Kaya po tayo naghihirap ng ganito ay dahil sa kababayaan ng gobyerno ni Marcos. Tama. Kaya panawagan ko po sa ating mga kapatid, bumangon po tayo. Palayasin natin ang nag-ahari ng gobyernong Marcos at ang kanyang mga kasabwat. Bumangon po tayo. Ipagtanggol po natin ang ating kalayaan. Ipagtanggol po natin ang ating karapatan. Sobra na po ang ginagawa ng gobyernong Marcos sa atin. Pinagsasamantalahan na po tayo. Marami na po Pilipinong namamatay sa kalamidad. Pinapabayaan po ng gobyernong Marcos at ng kanyang mga kasabwat. Kawawa na po ang Pilipino, mga kapatid natin Pilipino. Kawawa na po. Kailangan po bumangon tayo at magkaisa. Palayasin natin, patalsikin natin ang gobyernong Marcos at ang kanyang mga kasabwat. Mabuhay ang kalayaan! Wala pong kasalanan si Rodrigo Roa Duterte. Lahat po, nagtrabaho po siya ng maayos para sa atin. Alam po natin yan eh. Pinagtanggol po tayo laban sa droga. Pero tingnan nyo bakit siya nakulong ron. Pinaratangan siya ng gobyerno na nagkasala siya. At dinala siya ron para makulong at para mamatay siya ron. Crime against humanity ang sinampa ng gobyernong Marcos na kasalanan ni Roa Rodrigo Duterte. Kaya siya po nakakulong ron, mga kapatid. Kagaya po rito, si Congressman Barsaga ay wala pong kasalanan. Sinasabi lang po niya ang katotohanan. Ikaw, Congressman Polo, lumayas ka dyan. Wala kang kwenta. Congressman Avalos, lumayas kayo lahat dyan. Mag-membro ng Ethics Committee. Wala kayong kwenta. Sumisigaw ang mga ito Pilipino. Lumayas kayo dyan. Wala kayong pakinabang. Maririnig nyo ako. Pakinggan nyo ako. Kongreso, pakinggan nyo ako. Lumayas kayo dyan. Wala kayong pakinabang. Puro kayo magnanakaw. Pinapaliktad mo ang istorya. Kayo ba ang magaling? Kayo ang magnanakaw? Kayo ba ang magaling? Walang kasalanan si Congressman Barsaga. Ang ginawa po niya ay magsalita ng totoo. Alam po ba na, kasalanan po ba yan? Iba hindi. Para rin tayong mga kapatid na Pilipino. Anong kasalanan natin, di ba? Ang may kasalanan, ang gobyernong Marcos. Pinagsasamantalahan tayo. Inaapi tayo. Tinatagyalan tayo ng karapatan. Inaalisan tayo ng kapangyarihan. Inaalisan tayo. Pinagdadakawan tayo. Samantalang wala tayong kasalanan. Sino yun? Tayo,
mga kapatid na Pilipino, tayo ang naglagay sa gobyernong Marcos diyan sa Malacanang. Dahil wala siyang pakinabang, nananawagan ako sa mga kapatid kong Pilipino. Pumanod tayo, palayasin natin ang walang kwentang gobyernong Marcos. Ginagamit ang militar, ginagamit ang kapulisan para supilin yung karapatan natin, para pahirapan tayo. Dapat maintindihan natin yan, mga kapatid. Wala silang karapatan dahil ang kapangyarihan ay nanggagaling sa atin. Diba? Lahat ng mga walang iya, lumayas kayo dyan. Pinapalayas ng mga Pilipino yung mga walang iya na walang pakilaman. Nasa amin ang kapangyarihan, wala sa inyo, puro kayo magnanakaw. Wala kayong karapatan para sikilin ang karapatan namin. Nasa amin ang kapangyarihan, huwag kayong maghari-harihan dito sa Pilipinas. Hindi nyo sarili ito, hindi nyo pag-aari ito, pag-aari ito ng mga kapatid naming Pilipino. Maririnig nyo ko. Yung mga hindi sumasalayo din sa sabi ko, upakan nyo ako. Gusto ko makita yung tapang nyo. Hinahamon nyo kayo. Lahat ng hindi ko sunada yung sinasabi ko, upakan nyo na ako. Handa akong mamatay para ipagtanggol ang karapatan ng mamayamayang Pilipino, mga kapatid na Pilipino. Nananawagan ako sa mga kapatid natin Pilipino, Luzon, Visayas, Mindanao. Bumising kayo at bumangon. Ipaglaban natin ang kalayaan, ipaglaban natin ang karapatan. Ang mga magnanakaw sa gobyerno, palayasin natin. Masyado na sila. Masyado na sila perwisyo sa buhay natin mga Pilipino, di ba? Panahon na para mawala na sila. Magkaisa tayo, pabagsakin natin ang gobyernong Marcos. Ayaw na natin sa kanila. Nananawagan ako sa mga kapatid natin Pilipino, magkaisa tayo. Palayasin natin si Marcos at ang kanyang mga kasabwat. Paliwanag. Abalos, Congressman Pelo, umpisahan nyo na. Lumayas kayo dyan. Wala kayong kwenta. Hindi kayo nagsisilpi ng tapat. Mga traitor kayo. Traitor kayo sa mga bayang Pilipino. Lahat ng mga traitor, pag sinayas kayo dyan, hindi namin kayo kailangan. Kay polis, kay sundalo, basta traitor. Lumayas kayo dyan. Hindi namin kayo kailangan. Tapang eh. Kailangan namin pagkabing kuslikin sa mga kapatid namin Pilipino para magbago ang buhay namin, magbago ang Pilipinas. Diba? Walang karapatan para manatili ang mga traitor, ang mga magnanakaw, ang mga nagpapahirap sa buhay natin. Magkaisa tayo, bumangon tayo, tumayo tayo, ipaglaban natin ang kalayaan, ang karapatan natin, nasa atin ang kapangyarihan. Palayasin natin sila, hindi natin sila kailangan. Maglagay tayo ng karapat-dapat na magsisilbi, tagasilbi natin. Kasi yung mga hayop na yan, yung mga hayop na nasa gobyerno,
walang ginawa, puro kakabaran, puro kaadikan, puro pagdalakaw. Hindi natin kailangan yun. Kailangan natin umasenso ang bawat isa sa atin. Diba? Puro perwisyo ang ginagawa nila, puro pagpapahirap. Naiintindihan niyo ba, kapatid? Sinasabi ko. Kaya dapat, mga kapatid, gumising na tayo. Gumising na tayo at tumayo tayo, bumangon tayo. Palayasin natin ang mga magdanakaw, walang kwenta na inilagay natin dyan sa kapangyarihan sa gobyerno. Nasa atin ang kapangyarihan. Huwag tayong matakot. Sa buong bansang Pilipinas, gumising tayo at bumangon. Ipaglaban natin ang ating kalayaan. Mabuhay ang mga kapatid sa Pilipino. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa napakagandang talumpati. Ngayon naman, pakinggan natin ang boses na matagal na lumalaban at tumutulong sa mga inaapi ng ating mga OFW. Kuya Ferdinand de los Santos.